Gusto kong akitin mo ang isang tao. Ang iyong kaaway? Hindi. Siya ang aking kapatid. Sariling kapatid. Kailangan mong gawin ang lahat. Makuha mo lang ang kanyang loob at pumasok sa kanyang silid. Gusto mo ba akong maging kalaguyo niya? Hindi. Gusto kong manatili ka sa tabi niya. Para siya ay mahalin ka. Xiaoran, umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Young Master. Ano ba talaga ang gusto mo para pakawalan mo ako ate-ate? Ate-ate. Maaari ko siyang pakawalan. Dahil sa kanya nawala sa akin ang pagiging pamilyang Song tagapagmana. Tulungan mo akong bawiin ito at palalayain ko siya. Ano sa tingin mo? Xiaoran, umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Ate. Sige. Sige. Pumapayag na ako. Second Young Master, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Napaka-fake ng pag-arte mo. Pangkaraniwan lang din ang katawan mo. Pero aminin ko, maganda ang iyong hawak. Ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pakiusap, bitawan mo ako. Medyo matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang bumuti na ang panlasa ng kuya ko sa mga babae. Alamin niyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng ito at pati na rin kung ano ba talaga ang relasyon nila ni kuya. Young Master, dahil alam niyo po na siya ay pinadala ni Young Master, bakit hindi niyo pa siya? Masyadong boring iyon. Dahil gusto ni kuya na makipaglaro, bilang bunsong kapatid, dapat ko siyang samahan sa larong ito. Young Master, ito ang impormasyon tungkol sa babae kahapon. Sa nakasanayan na ni Song Xiaoye, lahat ng lumalapit sa kanya ay iniimbestigahan niyang mabuti. Ito ang inihanda kong plano para sa iyo. Love at first sight at 3 taong lihim na pagmamahal. Maniniwala ba siya? Sa tingin mo ba ay maniniwala siya? Siyempre hindi. Umalis ka na. Song Jili. Hindi lang pasasagutin ni Song Xiaoye ang pag-ibig ko, kundi gagawin ko pa siyang sandata. Natatapos sa'yo. Gusto mo raw ako? Sa loob ng maraming taon. Napakawalang kwentang kwento naman ito. May naniniwala pa ba rito ngayon? Hanapin si Shinran at dalhin siya sa akin. Opo, Young Master, kung hindi maniniwala si Second Young Master, hindi ba tayo ay... Ang pinakamabisang paraan para harapin ang panganib ay panatilihin ito sa loob ng iyong kontrol. Mananatili siyang kasama ni Song Xiaoye. At ito ang gusto kong mangyari. Miss Jin, naghihintay si Young Master sa loob. Assistant Luo. Hinahanap ako ni Second Young Master. May problema po ba? Ang mga ginagawa ni Young Master ay hindi natin dapat pakialaman. Pumasok ka na. Maniniwala ba siya? Sa tingin mo ba ay maniniwala siya? Siyempre hindi. Ay. Balita ko ay maraming taon mo na raw akong gusto. Mahal mo raw ako higit pa sa iyong buhay? Second Young Master, naniniwala ka ba? Naniniwala ako.
Ako nga, hindi makapaniwala sa sarili ko. Dahil mahal mo naman ako, nang higit pa sa iyong buhay, bakit hindi mo ako tulungang gumawa ng isang bagay? Tulungan mo akong tapusin si Song Jili, ayos ba? Nagbibiro ka lang, second young master. Si Song Zili ay iyong nakatatandang kapatid. Tunay na kapatid. Huwag ka nang pumalag. Matuto kang mag-enjoy. Umalis ka na. Song Xiaoye. Ang kahinaang ipinakita ko sa harap mo ay ang unang hakbang ng aking plano. Tapos na ang aking layunin. Narito ka na? Umupo ka. Pasensya na, nabigo po ako. Matagal na po niyang alam. Masyado pang maaga para sabihing nabigo tayo? Naghanda ako ng isang palabas para sa iyo. Hinihintay na lang ang pag-akyat mo sa entablado. Ang labis na galit ng isang lalaki para sa babaeng mahal niya? Talagang inaabangan ko yan. Ano pong gagawin ninyo? Ito lang ba ang ibibigay ninyo sa akin para paalisin ako? Tama na. Lumabas na kayong lahat. Ayusin nyo yan uli. Anong balita? Young Master. Si Miss Xin ay nasa Imperial Palace ng Young Master. Sabi ng mga tao natin. Mukhang nasa gulo siya. Oo. Nasa gulo pala siya. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang iniisip ng kapatid ko at kung anong laro ang pinaplano niya. Sumama ka kay Liu Yun? Sasabihin niya sa iyo ang dapat mong gawin. Bakit kailangan kong magsuot ng ganito? Ito ang utos ni Young Master. Pasok. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Song Zili, hindi lang gagawin kong mahalin ako ni Song Ziawe, gagawin ko rin siyang pinaka-epektibong sandata para tapusin ka. Young Master, tingin niyo po ba ay pupunta si second Young Master? Gusto ko siyang pumunta, pero sa kabilang banda ay ayaw ko rin. Hindi ko po maintindihan. Ang pagiging mahina ang pinakamabisang sandata ng isang babae, at sakaling hindi kulang si Shinran sa kahinaan, pati na rin sa ganda na kinahuhumalingan ng mga lalaki. Basta't pumunta rito si Song Xiaoye ngayong araw, ang matibay niyang puso ay magkakaroon na ng lamat. Kapag nagkaroon na iyon ng lamat, mawala na ang karapatan niyang maging katunggali ko. Kung ganoon po, bakit sinabi ni Young Master na hindi niyo po inaasahan ang pagdating niya? Siyempre dahil mahirap makahanap ng katapat. Tingnan mo, nandito na siya. Ang hangal kong kapatid. Binigo niya pa rin ako sa huli. Sino yan? Parang siya si second young master. Lao Ju? Nagdala ba siya ng mga tao para manggulo rito? Bilis, tumakas na tayo. Puntahan natin si boss.
Boss. Gabi na. Anong kailangan ninyong tatlo? Young Master, hindi po kami nagdala ng mga kasama ngayon. Little sister, teritoryo ko ito kahit sumigaw ka pa. Hanggang sa mawalan ka ng boses. Walang tutulong sa iyo. Lintek na yan. Isa ka lang namang matandang aso na wala ng mga ngipin. Song Jiaoye, anong sinabi mo? Uncle La, tatawag pa ba tayo ng mga tao? Anong silbi ng pagtawag ng tao? Kung wala namang utos mula kay Young Master, sino ang mangangahas na galawin siya? Bitawan mo ako. Wala akong oras para makipag-usap sa inyo ng walang saysay. Kung hindi kayo aalis, tapos na kayo. Uncle La, pumasok na siya. Hindi ako bulag. Buisit, tara na. Ibukas mo ang bibig mo. Pag-isipan mong mabuti. Kung ako lang ang pagsisilbihan mo, o ang mahigit 10 mga kapatid ko sa labas. Hayop, sino ang nanggulo sa ginagawa ko? Huwag mong hawakan. Huwag. Ako. Narito na ako. Huwag kang mag-alala, walang makakapanakit sa iyo. Walang hiya, sinira mo ang diskarte ko. Young Master, mag-ingat ka. Kumanda ka. Aray. Sino pa bang hayop yon? Walang hiya ka. Dilatin mo ang mga mata mo at tingnan kung sino siya. Second Young Master, ako. Hindi ko alam na babae mo siya. Parusahan siya. Masusunod po. Tigil. Uncle La, iligtas niyo ako. Gusto akong tapusin ni Second Young Master dahil lang sa babaeng ito. Second Young Master, sa mismong harap ko, ay paparusahan mo ang tauhan ko. Hindi yata tama iyan. Isang babae lang yan. Kung gusto mo, bibigyan kita ng 10 mamaya. Iuwi ko na si Daoba. Luo Chuan? Jiaoye, nangangahas ka. O ayan, maari mo na siyang isama pabalik. Iginagalang ko ang tawag sa iyo na Second Young Master, pero ginawa mo ito sa harap ng lahat ng mga tauhan ko, ang lumaban. Pinapahirapan mo ang sitwasyon ko. Problema mo na iyon. Matandang hukluban, wala kang karapatang kumausap sa akin. May problema ba doon? Puntahan ako ni Song Zili kung may reklamo siya. Ang lakas ng loob mo, Song Jiaoye. Huwag kang matakot. Hindi ako naniniwalang walang makakapigil sa iyo. Naggagalaiti dahil sa pag-ibig. Inaabangan ko yan. Huwag sa ganitong pagkakataon. At huwag mo akong tingnan ng ganyan. Umalis kayo sa harap ko. Lahat kayo, tumabi. Uncle La, Mga wala ba kayong utak o hindi niyo ba ako naintindihan? Second Young Master. Kinaawaan mo ba ako? Hulaan mo? Song Zili, iniisip mong mas matalino ka sa akin. Unti-unti kong ipapamukha sa iyo na hindi ka nagtatagumpay. Na ikaw at ang kapatid mo ay mga tau-tauhan ko lang.
Bakit? Ganyan ba dapat magpasalamat sa taong nagligtas sa buhay mo? Second young master. Ibig bang sabihin kapag mayaman ay pwedeng-pwede mo nang tapakan ang dignidad ng ibang tao? Kapag mayaman ka ba ay pwede mo nang gawin ang lahat? Ang totoo niyan, talagang pwede. Naiintindihan ko. Paano ba gusto ni second young master na magpasalamat ako? Pera, hindi mo naman kailangan yan, di ba? Hindi ka rin naman nauubusan ng mga babae. Ang tanging maibibigay ko sa'yo, siguro ay itong bata ko pang katawan. Pahulaan mo nga sa akin? Ano ba talaga ang layunin ni Song Zili sa paglalagay sa'yo sa tabi ko? Ang paibigin ako sa'yo? O ang hayaan kang tapusin ako? Sa tingin ko ay ang paibigin ako sa'yo dahil ang taong iyon, mahilig siyang magmagaling at magbasa ng isip ng iba. Akala niya kapag napaibig mo ako, doon na ako magkakaroon ng kahinaan. Dahil nahulaan na ni second young master ang lahat. Bakit iniligtas mo pa rin ako? Ha? Dahil gusto ko lang sumubok. Gusto mong sumubok? Kailangan ko rin naman ng babae sa tabi ko. At nagkataon namang nagpadala siya ng isa. Poprotektahan kita, kaya maging mabuti ka. Manatili ka sa tabi ko, at huwag nang pupunta kahit saan. Second young master, tumigil ka na. Hindi ako katulad mo. Kailangan kong magtrabaho para mabuhay. Babae kita, hindi mo kailangang magpakapagod para sa pera. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Second young master, masyado nang magulo ang buhay ko. Sa ngayon gusto ko lang na matustusan ang sarili ko gamit ang sariling kayod para naman maramdaman ko na may saysay ang buhay ko. Ito na lang ang natitirang dangal ko. Luo Chuan, maghanap ka ng magbabantay sa kanya, pero siguraduhin mong hindi niya mahahalata. Sinunod ko na ang plano at nakuha ko na si Song Jiawei. Dalhin mo na ako sa kapatid ko. Ligtas ang kapatid mo. Pero gusto mo siyang makita? Hindi mo pa nararating ang mga gusto ko. Ginawa ko na ang lahat pati ang... Wala kang isang salita. Sinabi ko na sa'yo, ang gusto ko ay mapaibig mo siya sa iyo. Hindi lang yung hindi kanya maiwan sa kama, kundi hindi kanya maiwan sa puso niya. Nagbibiro po kayo, young master. May pag-ibig ba sa inyong mga mayayaman? Kay second young master, isang panandali ang libangan lang ako. Hindi pwedeng makita ang kapatid mo ngayong araw. Ako na muna ang mag-aalaga sa kanya. May event sa susunod na linggo? Ito na ang pagkakataon nyo na magkalapit sa isa't isa? Huwag mong sabihing hindi kita tinutulungan. Ano na naman ang balak mo? Malalaman mo rin kapag nandoon ka na. Bakit ka pa nagpapaka-inosente? Matapos mo siyang makasama sa kama, pananatilihin mo ba ang katapatan mo sa kaniya? Bakit? Mahal mo na ba talaga siya? Wala kang pakialam. Siguraduhin mo lang na matutupad ang pangako mo. Gusto ko lang makita ang kapatid ko kahit sandali. Kahit sa malayo lang ay sapat na. Ang dapat mong intindihin ngayon ay kung paano kanya isasama sa press conference.
Inutusan mo akong akitin si Song Jiaoye at nagawa ko na yon. Ngayon, gusto ko lang talagang makita ang aking... Samahan si Miss Chin sa baba para magbihis at dalhin siya sa club. Sir Young Master, pakiusap, wag niyo pong pahirapan ang kapatid ko. Ano? Nag-aalala ka sa kapatid mo? Maraming paraan para mapabagsak si Song Jiaoye. Bakit kailangang pati ang kapatid ko ay idamay niyo pa? Dapat kang magpasalamat at may kapatid ka? Kung hindi, siguradong wala ka na rito ngayon. Wala lang din akong nagawa noon. Hanggat sumusunod ang kapatid mo sa utos, tungkol sa pagtataksil mo sa akin, maaari ko muna itong palampasin. Alam mo naman, kapag kinalaban mo ko, kung anong kahihinatnan mo. Kilalanin mo ang iyong pwesto, ang tapusin kayong magkapatid ngayon ay parang pagpitik lang ng langgam para sa akin. Sir, may appointment si Young Master ngayong gabi para makipagkita sa dalawang boss ng Building Materials Group. Siguradong gusto rin nilang pag-usapan ang negosyo sa south of the city. Nabalitaan ko na si Young Master, base sa hilig ni na President Liu at President Wang, ay nag-ayos ng isang napakagandang babae. Tila ba si Young Master sa proyektong ito ay talagang pursigido? Walang silbi yan. Kahit ano pa ang gawin niya, wala ring mangyayari. Hindi magugustuhan ni Ama yan. Bakit po? Walang kwentong kakayahan ang paggamit sa babae para sa negosyo. Patunay lang yan na mahina ang isang lalaki. Pero dahil naayos na niya ang lahat, pumunta ka sa dalawang boss na iyon, siguraduhin mong mag-enjoy sila ngayong gabi. Ang ingay at gulo, mas malaki, mas maganda. Masusunod po. May proyekto ang kumpanya? Hanapin mo sina President Liu at President Wang ng Building Materials Group para papirmahin. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Naintindihan mo? Hindi ba si Song Jiaoye ang nasa loob nito? Pumayag ako na akitin si Song Jiaoye. Hindi ako pumayag na makipag-inuman sa kanila. Ano ang tingin niyo sa akin? Miss Sin, pinapayuhan kita. Huwag mo akong simulan sa ugali mong yan. Nasa kamay pa ng panganay na amo ang ate mo. Kapag hindi ka pumunta ngayong araw, makikita mo na lang na wala na siya. Halika na, Miss Sen. Song Jiaoye, ang makuha ang awa mo, ang ikatlong hakbang ng plano. Pustahan tayo. Darating ka talaga. Wow, ganda ng katawan. Gusto ko ito. Ikaw ba si Miss Sin? Halika, maupo ka sa tabi ko. Treat kita ng inumin. Dati ko pang nababalitaan na may magandang babae sa tabi ni eldest Young Master Song. Ngayong nakita na kita. Totoo nga ang balita. Tama ka. Magkano ba ang ibinabayad sa iyo ni Song Jili? I-triple ko ang alok ni Wang. Gusto mo bang maging personal secretary ko? President Wang, President Liu, nandito ako para sa pangalan ni Young Master para papirmahin kayo ng kontrata, hindi para makipag-inuman sa inyo. Kaya pakiusap, rumespeto naman kayo. Masyado na ba akong mabait sa'yo? Akala mo ba talaga ay mapoprotektahan ka ni Song Jili? Ibinigay ko ang respeto ko sa kanya at tinawag ko siyang eldest Young Master Song. Pero sa labas, isa lang siyang ligaw na asong galing sa mababang klase. Young Master. Ang babaeng inayos ni Young Master ay si Miss Shin. Palagi na lang siyang naglalaro ng mga walang kwentang bagay? Akala ba niya sa pamamagitan ng isang babae ay magagawa na niya akong kontrolin? Ibig bang sabihin ni Young Master niyan ay
Hindi na tayo pupunta? Pupunta tayo, siyempre dapat tayong pumunta. Kahit alam na natin ang kahihinatnan nito, pero ang bawat sandali ay dapat nating i-enjoy. Sa pamilyang He, tanging si Second Young Master lang ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. At sa pamilyang Song, tanging si Second Young Master lang ang makapangyarihan. Hindi karapat dapat makipagtulungan sa akin ang Song Zili na iyan. Huwag na po kayong magalit, President Wang. Dayuhan lang si Miss Chin dito. At may mga bagay na hindi niya alam. Sige na, Miss Esh. Ipag-alay mo ng isang tagay si President Wang. Halika na. At tatapusin na natin ang gulo na ito. Pag-usapan na natin ng maayos ang ating pagtutulungan. President Wang, mali po ako sa ginawa ko kanina. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Uubusin ko ang basong ito. Sana ay mapatawad niyo na ang pagkakamali ko. Halina, halina. Maupo kayo, ituloy natin ang inuman. Mrs. Sin? Isa pa. Isa pang ang baso, Miss Sin. Medyo nahihilo na ako. Kailangan ko munang lumabas. Siyempre, mahihilo ka talaga. Ako na ang mag-aalaga sa iyo. Pirmahan mo na ang kontrata. Para may maipakita ka naman kay Song Zili. Huwag mo kong hawakan. Walang hiyang babae ka. Ngayong araw ay mapapaibig kita sa akin. Huwag mo akong hawakan. Ako ay babae ni Song Jiaoye. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Huwag niyo akong hawakan. Sinong walang hiya ang nangahas na saktan ako? Second Young Master, bakit po kayo nandito? Sana po ay nasabihan niyo ako ng mas maaga para napaghandaan ko ang inyong pagdating. Aling kamay ang ginamit mo sa kanya? Siya po. Isa lang naman siyang babaeng taga-silbi ng alak. Hindi ba't sinabi niyo sa akin ng maaga? Tigil na. Huwag na siyang saktan. Tapusin at ayusin niyo ang lahat dito. Ginagawa ito ni Song Jili para lang galitin ko ang mga kliyente, di ba? Sige, pagbibigyan ko siya. Pasensya na. Nakaabala na naman ako sa iyo. Hindi abala ang pagpunta ko rito dahil wala kang kakayahang abalahin ako. Song Jiaoye, kapag naging ugali mo na ang protektahan ako, ikaw ang magiging pinakamatibay na sandata ko. Laban kay Song Jili. Maging sekretarya kita, $100,000 ang sahod mo buwan-buwan. Sige, Kung umaga, pagsisilbihan mo ako sa opisina. Pagdating naman ng gabi, ang ikatlong hakbang ng plano. Tapos na. tamang-tama, at may press conference sa susunod na 2 araw. At gusto kong sumama ka sa akin. Bakit? Ayaw mo ba? Wala po akong isusuot na damit para sa mga ganong okasyon. Bakit ba napaka-ignorante mo? Bilang babae ko, paanong mawawalan ka ng tamang isusuot na gown? Pangmataas na lipunan ang pupuntahan nyo. Hindi po yata bagay na nandoon ako. Isang grupo lang sila ng mga nagpapanggap na disenteng hayop na puro panlalamang ang nasa utak. Matatawag ba silang mataas na lipunan? Makinig ka. Ito ang premyo mo.
pumayag na siyang isama ako sa press conference. Sabi ko na nga ba? At hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Miss Sin, ano bang taktika ang ginamit mo? Hindi basta-basta naloloko ang kapatid ko. Sana hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Para iligtas ang ate ko, handa akong gawin ang kahit na ano. Pero bago yon, ituring mo akong tao. Hindi yung parang kagamitan na itatapon lang pagkatapos gamitin. Mas matalino ka pala. Kaysa sa ate mo. Siguro ay maliit lang talaga ang tingin mo sa mga babae. Ang kaya kong gawin ay higit pa rito. Sa press conference, kailangan mo lang dalhin si Song Jiaoye sa labas. At pagkatapos, Wala nang pagkatapos, hindi mo na kailangan pang malaman ng iba. balak mo ba siyang tapusin? Masyado pang maaga. Para tapusin ang lahat, mawawalan tayo ng saya. Miss Azin, ayaw ko nang ulitin ang sinasabi ko ng 2 beses. Gawin mo na lang ang iniuutos ko sa'yo. Pagkatapos nito, gusto kong makita ang ate ko. Depende yan sa gagawin mo. Miss Sin. Hindi pa kita nababati. Sa nakuha mong President Wang na proyekto, mukhang ang posisyon ng pagkapinuno ng pamilyang Song ay para sa iyo na talaga. Kapatid ko? Nagsama ka pa pala ng babae para dumalo? Mahusay ang panlasa mo. Nagustuhan ko ang regalong ito. Wala iyon. Pero, kung gaano kaganda ang bulaklak, ay ganon din kadami ang tinik nito. Mag-ingat ka, baka matusok ang kamay mo. Huwag na pong mag-alala si Kuya tungkol diyan. Handa akong harapin ang anumang kapalit, basta't para sa isang magandang binibini. Handa na ba ang lahat? Handa na po ang lahat. Nahanap na ang gagamitin para mapagtakpan tayo kay Uncle La. Kahit pa mabuko ang plano, siguradong hindi tayo idadamay ng taong iyon. Nagsisimula na ang magandang palabas. Song Jiaoye, ito ang magsisilbing kapalit ng maraming taon mong pang-aapi sa akin. Ito pa lang ang simula. Hindi ka pwedeng basta na lang mawala dahil gusto pa kitang makasama sa laro natin ng ilang araw. Second Young Master, narinig po naming nakuha niyo ang proyekto sa gawing timog ng lungsod. Ano po ang mga susunod niyong plano? Second Young Master, ang kasama niyo bang binibini ay ang inyong mapapangasawa? Pasensya na po sa inyong lahat. Magsisimula na po ang press conference. Pakiraan lang po sandali. Paraan po, makikiraan lang. Hindi ko akalaing may mapapangasawa ka na pala. Nagsiselos ka ba? Kung sasabihin ko mang oo, sigurado namang hindi ka maniniwala. Bakit naman hindi? Kung totoong nagseselos ka para sa akin, isang malaking karangalan iyon para sa akin. Kapag kinasal ka na, tapusin na natin ang ugnayan nating dalawa. Ang ikalawa sa huling hakbang ng plano. Ang pagpapanatili ng distansya. Song Jiaoye, panahon na para mahulog ka sa akin. Tapusin? Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Liu yun. Miss Sin, nakatingin sa iyo si Mr. Song. Kaya pakiusap, Miss Shin, kumilos ka na agad.
Ikaw ang kauna-unahang babaeng binigyan ni Second Young Master ng mga alahas. Hindi nga nagkamali si Young Master sa pagpili. Mukhang nahuhulog na nga ang loob ni Second Young Master sa iyo. Ang bagong koleksyon na ito ng Bulgari, kahit may pera ka pa, hindi ito basta-basta nabibili. Pinapayuhan kitang tandaan ang iyong lugar. Dahil ang kapatid mo ay nasa kamay pa ni Young Master. Huwag mong subukan ang pasensya ni Young Master. Dahil ang kapalit ay hindi mo kakayanin. Lumabas ka. Kapag may aso na kumakahol sa iyo, ang dapat mong gawin ay humanap ng pagkakataon na maturuan ito ng leksyon. Exin Ran. Kaya mo yan. Pangalawang kapatid, nasaan na ang magandang babaeng kasama mo? Big brother, kaya hindi nagtatagumpay ang mga proyekto mo? Dahil lagi mong binibigyang pansin ang mga bagay na wala ka namang pakialam. Kung ano ang dapat pansinin o hindi dapat pansinin, ay hindi ko kailangang matutunan mula sa iyo. Nabalitaan ko na ang hawak mong nancheng na proyekto ay may kaunting gulo. Mag-ingat ka, pangalawang kapatid, baka madaya ka lang ng iba. Huwag na pong mag-alala si Big Brother sa mga personal kong lakad. Oh, nga pala. Malapit na ang anibersaryo ng pagkamatay ng nanay mo, di ba? Hindi ko lang alam kung sa pagkakataong ito ay papayagan ka ni tatay na dalawin siya, Big Brother. Sabihin mo kay Uncle La na may pagbabago sa plano. Huwag siyang magtitira at siguraduhin matatapos na siya. Hi. Sino na naman ang nakipagkita sa iyo? Natatakot ba ang isang Second Young Master? Bakit mo naman naisip ang bagay na iyan? Takot? Sa bokabularyo ni Song Jiaoye, hinding-hindi lumabas ang salitang iyan. Kung hindi takot si Second Young Master, bakit mo itinatanong kung sino ang kinatagpo ko? O baka naman nararamdaman mo na hindi mo kayang tapatan si Song Zili? Mayroon kayang posibilidad? Natakot akong makuha ka ng ibang lalaki? Ang mga sinasabi ni Second Young Master ni isang tuldok ay hindi ako maniniwala. Magsisimula na ang handaan. Tayo na. Si Xiaoye talaga. Karapat-dapat kang ang maging tagapagmana ni Old Song. Tunay na matagumpay ka sa iyong kabataan. Salamat sa papuri niyo po, Uncle Lee. Nandyan na ba sila? Kanina pa po sila naririto. Subalit si Miss Sin po ay wala pang ginagawa hanggang ngayon. Sa pasilyo. Sandali lang po, iwan ko muna kayo. Tila si Miss Shin ay kailangan ko pang sunduin ng personal. Wala po akong pagkakataon. Dahil ba sa nanghihinayang ka? O dahil ba wala ka talagang pagkakataon? Mayroon ka na lang 5 minuto at pagkalipas ng 5 minuto, tapos na. Ikaw at ang iyong kapatid ay mawawala na sa mundong ito. Sabi niyo hindi niyo siya sasaktan. Sabi ko rin sa iyo, dapat mong tapusin ang iyong gawain. Shinran? Ito na ang pagkakataon. Mayroon ka pang 3 minuto. Totoo. Dumating na ang pagkakataon. Huwag ka munang magsalita. Hayaan mong hulaan ko. Hinahanap ka na ni Song Zili. Tama ka.
Ngunit sa kasamaang palad, walang premyo. Wala talaga siyang pasensya. Inasahan ko pa naman na may bago siyang pakulo, ngunit sa nakikita ko, nakakabagot pa rin. Nakakabagot nga. Samahan mo akong maglakad sa labas. Gusto mo ba talaga akong lumabas? Unang beses kong dumalo sa party, medyo hindi pa ako sanay. Alam kong nagsisinungaling ka, pero gusto ko ring makita kung ano ba talaga ang plano niyo. Song Xiaoye, dahil alam mong bitag ito, bakit sumama ka pa sa akin? Dahil sa kuryosidad, doon ako nagkakaroon ng interes. Ngunit ang kuryosidad kung minsan ay maaaring magpahamak sa iyo. Oh? Dahil maaari kang Matapos na dito, mag-ingat ka. Sinalo mo ang saksak na para sa akin. Ginawa mo ba iyon para makonsensya ako? Siguro nga. Kung gayon, nagtagumpay ka. Salamat. Hindi malalim ang sugat. Ligtas na ang pasyente. Maaaring lagnatin siya ngayong gabi, kaya kailangan niya ng mag-aalaga. Nalaman mo na ba ang background ng lalaking iyon? Base sa aming pagsusuri, isa siyang lokal sa timog ng lungsod, Dazhuang. Dahil sa hindi sapat na bayad sa pagpapaalis sa kanila, nagtanim siya ng galit sa inyo. Akala ba niya ay tanga ako? Malinaw na pakana lamang ito ni Song Zili. Kung gayon, boss, gagawa ba tayo ng ganti? Maghintay muna tayo. Masusunod po. Sir, sinalo ni Sinran ang saksak para sa inyong kapatid. At hanggang ngayon ay hindi pa siya nagigising. ang mga babae, masyadong nadadala ng emosyon, wala silang mararating. Boss, iniimbestigahan tayo ng inyong kapatid. Kamusta ang pag-aayos sa sitwasyon? Ipaalam sa lahat, hayaan niyo siyang mag-imbestiga, tulungan niyo siya. At pagkatapos niyang mag-imbestiga, ipakalat niyo ang impormasyon para makita ng lahat kung anong klaseng tao ang kapatid ko at kung paano niya trinatuhin ang sarili niyang kadugo. Kailangan kong makita si Shinran. Lumayas ka! Siya lang ang tanging kapatid ko. Kahit paano mo pa ako saktan, nakikiusap ako sa'yo na huwag siyang saktan. Ang gusto ko lang ngayon ay tapusin na siya. Anong karapatan mong makipagnegosasyon sa akin, Alice? Napakagwapo ng lalaki sa 203. Pero sayang dahil may karelasyon na siya. Baka naman, kamag-anak lang niya iyon, subukan mo kaya. Paano namang mangyayari iyon? Tingnan mo ang mga tingin niya, halatang mahal na mahal niya ang babae. Paano magiging kamag-anak lang iyon? Tapos na ang plano, Song Xiaoye. Ang pagmamahal mo sa akin ay ang apoy na nagpapatalim sa sandata. At ang sandatang iyon ay panahon na para itarak sa puso ni Song Zili. Gising ka na pala? Oo, Teka, huwag kang masyadong gumalaw. gusto kong magpunta sa banyo. Sige, pumunta ka na. Ikaw, tumalikod ka. Hoy, hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat mo, baka mahimatay ka sa loob ng banyo. Nag-aalala ka ba sa akin? Siyempre naman, isang napakagandang babae ang humarap sa patalim. Para sa akin, normal lang na mag-alala ako, di ba? Patawad. Sa larong ito, walang tama o mali, tanging panalo at talo lang. Ikaw ba ang nag-alaga sa akin sa lahat ng oras na ito? Siyempre naman. Bakit? Plano mo bang pakasalan ako bilang pambayad utang?
Salamat ha. Maayos na ang paggaling ng iyong sugat. Maaari nang ayusin ng pasyente ang mga kailangang papel para makauwi. Sa mga panahong ito, huwag mo muna itong babasain. Magpahinga ka ng mabuti pag-uwi. Asikasuhin mo na ang pag-uwi niya. Sasama ka sa akin sa lumang mansion. Gusto ko nang umuwi sa sarili kong bahay. Bakit? Matapos ang nangyari sa atin, ay tatakasan mo na ako? Young Master, sigurado po ba kayo na isasama niyo si Miss Shin sa lumang mansion? Ilang araw na lang at aalis si boss. Papuntang ibang bansa para obserbahan ng isang bagong proyekto. Pero baka nasa bahay si Young Master. At tandaan niyo na si Miss In ay ang taong itinalaga niya sa tabi niyo. Kaysa naman hayaan si Shinran na paulit-ulit na tumakas ng palihim para makipagkita sa kanya, mas mabuti pang nakabantay siya sa harap ko. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang binabalak nila. Young Master, naihanda na ni Wuma ang silid. Para sa inyo. Wuma, maghanda ka ng mas maraming pagkaing hindi gaanong mamantika at mga pagkaing masustansya para sa kalusugan. Bakit nakabalik na ang panganay na kapatid ko? Bahay ko rin naman ito. Wala naman akong sinabing hindi. Tabi muna. Nabalitaan ko na noong nakaraang 2 araw ay nasugatan si pangalawang kapatid. Ayos lang ba siya? Huwag kang mag-alala. Ayos lang siya. Kaso mukhang may ilang taong madidismaya. Matagumpay sa pag-ibig at pati na sa negosyo. Sigurado akong may ibang tao rito na labis na naiinggit dahil dito. Pangalawang kapatid, para sa proyektong ito, dapat ay lalo mo pang pagbutihin. Yung si President Wang na supplier ng materyales ay hindi mabuting tao. Kailangang pumunta ni Papa sa ibang bansa ng ilang sandali. Pupunta muna ako roon para makita siya. Hindi ko na muna gagambalain kayong dalawa. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung kailan ba matatapos ang buhay ko sa mga kamay ninyong magkapatid. Huwag kang mag-alala. May pakinabang ka pa. Ang tanging hangad ko lang ay ang makasama ang ate ko at mamuhay ng tahimik. Pero sa tingin ko ngayon, mukhang suntok na lang ito sa buwan. May ate ka pala? Opo. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang relasyon namin? Ni Song Jili? Ayokong malaman. Dahil kapag mas marami kang alam, mas mabilis kang mawawala. Anak siya ng tatay ko. Sa ibang babae. Hindi kami magkapatid, kundi mortal na magkaaway. Magkadugo pa rin kayo. Siguradong may pinagsamahan pa rin kayo. Siguro dati ay mayroon pa. Pero ngayon, itong ugnayan na lang natin ang natitira. Kahit anong nararamdaman, hindi iyan magwo-work kung iisa lang ang nagmamahal. Galit siya sa akin, at hindi ko rin siya kayang mahalin. Lalabas lang ako para magsigarilyo. Dito ka na magpahinga ngayong gabi? Nandyan lang ako sa katabing kwarto. Kailangan ko ng babae sa tabi ko. Kaya simula ngayon, magiging babae na kita. Huwag mong ilak ang pinto. Song Zili, nababaliw ka na. Ano ba talagang kailangan mo? Huwag. Huwag mong sasaktan ang ate ko. Pakiusap. Ma, huwag mo akong iwan. Miss na kita. Miss na miss ka na ni Xiao Yueliang. Anong sinabi mo? Xiao Yueliang? Tigil! Huwag kang mananakit. Kung hindi ay tatawag ako ng 911.
Masakit pa ba? Nasaan ang mga magulang mo? Ako si Xiao Yuel Yang. Ikaw naman. Young Master, umuwi na po tayo. Ikaw si Xiao Yuel Yang. Kagabi, anong oras ba ako nakatulog? Bakit ka nasa loob ng kwarto ko? Bahay ko ito, kaya kahit saan ko gusto, ay pwede ako. Anong gagawin mo? Gagamutin ko lang ang sugat mo. Wag na, kaya ko na to. Nakatulog ka na nga rito? Nahihiya ka pa rin. Second Young Master, wag kang ganyan, walang mangyayari sa ating dalawa. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Kung ayaw mong gamutin kita, sino ang balak mong pagawin ito? Kay Wuma. Talaga ba? Subukan mong tawagin si Wuma at agad ko siyang tatanggalin sa trabaho. Ang kulit mo. Dahil ayaw mong gamutin kita, ikaw ang gagamot sa akin. Aray, sandali lang. Ang sugat mo ay nasa braso, bakit mo hinuhubad ang damit mo? May pasa rin ako sa likod. Ayusin mo ang paglalagay ng gamot, huwag mo lang basta haplusin. Ang Song Xiaoye, ang Xiao Yuel Yang ay para sa akin lang. Pati na sa likod. Tama na. Second Young Master, oras na po para kumain ng almusal. Ginimawa na talaga ni Big Brother na parang hotel ang bahay na ito. Kasama ko si President Joe na uminom buong magdamag. Kaninang umaga ay nagluto si Wuma ng tsaa para mawala ang hilo ko. Mauna na kayong kumain. Bakit? Wala ba ritong gusto mong kainin? Ipapaluto ko ulit kay Wuma. Hindi po. Masarap ang niluto ni Wuma. Pagkatapos mong kumain, sasama ka sa akin sa kumpanya para sa isang meeting. Pero sa kalagayan ko ngayon, wala pa akong kayang gawin. Isasama ko ang ating family doctor para sumubaybay sa iyo. Pero simula sa araw na ito, kailangang bawat oras at kahit saan ay nasa paningin kita. Opo. Kaya lang, kailangan ko muna pong dumaan sa bahay. Ihatid kita pa uwi. Pagkatapos, sabay na tayong pupunta sa kumpanya. Dadalhin na kita sa ospital. Hindi, huwag. Huwag sa ospital. Medyo napapagod lang po ako. Gusto ko lang pong magpahinga muna sa bahay. Sunduin mo na lang po ako mamayang gabi, okay po ba? Sige, magpahinga ka na muna. Kung hindi mo pa rin pakiramdam na ayos ka, tawagan mo ako agad. Bakit mo ako pinagsinungalingan, Xiao Yuel Yang? Bakit kailangan mo akong lokohin? Xiao Yuel Yang? Nasasaktan ako ng dahil sa panloloko mo. Saan kita niloko? Hindi mo na ba natatandaan? May isang maliit na lalaki na sinasaktan noon at iniligtas mo siya. Ang lalaking iyon. Ay ako. Matagal na kitang hinahanap, Xiao Yuel Yang. Sabi ko sa sarili ko, kapag nahanap na kita, gagawin ko ang lahat para makabawi sa iyo. Sige. Ngayon, pakawalan mo na ang ate ko. Ang ate mo na naman. Puro na lang ate mo ang laman ng isip mo. Wala ka na bang ibang gustong sabihin sa akin? Song Zili. Kung alam ko lang, na ganito ang kahahantungan nating dalawa, di sana noong una pa lang. Bakit? Nagsisisi ka ba na iniligtas mo ako? Tatawag ako ng pulis. Pero hinding-hindi na ako magpapakita sa harap mo. Song Zili.
Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin maintindihan? Ang nasa isip mo at puso ay ang sarili mo lang. Puro pait at sakit lang ang dala mo sa mga tao sa paligid mo. Anak lang ako sa labas ng pamilyang Song. Nung dinala ako pabalik sa pamilyang Song, akala ko ay ituturing ako ng tatay ko ng maayos, pero hindi ko inasahan na gagawin niya lang pala akong pang-angat sa buhay para kay Song Xiaoye. Ano mang gawin ni Song Xiaoye, laging suportado ng tatay ko. Kahit anong sikap ko, nakatadhana akong apakan niya. Para saan pa? Sa tingin mo ba ay patas ito? Para sa aking kapatid. Naging maingat ako sa lahat ng kilos ko. Dahan-dahan kong itinulak si Song Xiaoye sa bitag na inihanda ko. Pero ang ending, ipinamumukha sa akin ng tadhana na walang saysay ang lahat ng ginawa ko. Napakalaking biro nga naman nito. Anong kasalanan ko? Huwag kang tumingin sa pakitang tao nila. Tinatawag nila akong eldest young Master Song, pero sa totoo ay pinagtatawanan nila ako sa likod ko. Sinasabi nilang bastardo ako at tuta lang ako ng pamilyang Song. At ikaw? Ikaw lang ang tanging mahalaga sa akin. Pero ako pa itong nagbigay sa iyo kay Song Xiaoye. Marahil, talagang ganito ang tadhana. Dapat mo nang bitawan ang galit mo. Tulungan mo akong tapusin siya. Kapag wala na siya, magpapakasal na tayo. Sinisiguro ko na ikaw at ang ate mo ay magiging maayos at hindi na kailanman magkukulang. Nababaliw ka na. Oo? Nawawala na ako sa sarili ko. Kung hindi kita makukuha, wawasakin ko na lang ang lahat. Nangako kang tutulungan mo ako, hindi ba? Bakit mo ako kailangang linlangin? Huwag mo na akong pilitin. Ikaw ang pumipilit sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin kay Song Xiaoye. Sabi mo kasi ayaw mo na tawagin ka ng ibang tao na aso ni pamilyang Song ngayon. Ano na lang ang tingin mo sa akin? Simula noong 16 na taong gulang pa lang ako, nagsilbi na ako kay Song Zhenhai, ginagawa ang lahat ng madidilim niyang sikreto. Pero sa bandang huli, napunta kay Song Xiaoye ang lahat ng magagandang oportunidad. Mahal mo rin siya, lahat kayo ay mahal siya. Gumising ka sa katotohanan. Kung magpapatuloy ka sa maling landas na ito, sarili mo lang ang mapapahamak. Song Zili, maaari ka pang magbago habang hindi pa huli ang lahat. Ako. Niloloko mo pa rin ako, Xiao Yueliang. Tingnan mo lang, darating ang araw na malalamangan ko rin silang lahat. Hindi ba mas ayos iyon? Patawarin mo ako, Xiao Yueliang? Pasensya na. Xiao Yueliang. Salamat sa inyong lahat sa pagsaksi ng pagsasama ng Song Group at Shengxi Group. Sa loob ng maikling panahon, nakuha muli ng Second Young Master ang pakikipagtulungan sa The Sheng family. Tunay na matagumpay ang batang ito. Tama. Mapupunta na talaga sa Second Young Master ang Song Group. Halika kayo at batiin natin sila. President Song, binabati namin ang Song Group. Hindi lang ito isang mahalagang tagumpay ngayong araw, kundi dahil may kasama ka pang isang napakagandang dilag. Tunay na hinahangaan ka ng lahat. Tama po. Inaantay na namin ang pagsasama ninyo ni President Song sa mas malaking okasyon. Maghintay ka rito. Lalabas lang ako sandali. Bakit ka tumatakbo? Nung nandoon ka sa ballroom kanina, hindi ba't mukhang totoong-totoo ang pag-arte mo? Young Master, kailangan nyo na pong pumunta sa harap para makipag-toast. Bakit ako pupunta doon? Para agawin ang eksena ni Aye? Saka ang mga nangyari ngayong araw, wala naman talagang kinalaman sa akin. Paghawak sa bewang, pagbulong, at ang paghalik sa pisngi. Napakahusay umarte ni Miss Sin. Inutusan kitang lumapit sa kanya para paibigin mo siya, hindi para ikaw ang umibig sa kanya. Pag-ibig? Nagpapatawa po kayo, Sir Young Master. Sa katulad ko, paano ako magkakaisip na magmahal? Kaya ba talagang ang minahal mo na siya? Sige. Basta't makuha mo sa kanya ang mga dokumento ng shares, lahat ng mga nangyari dati,
ay kalimutan na natin. Sa ganoong kahalagang bagay, paano ko naman iyon makukuha? Kaya mo iyon. Pumili ka, ibibigay mo sa akin ang dokumento o ako mismo ang kakausap sa kanya. Siguradong magiging interesado siya kung ano ba talaga ang layunin mo sa paglapit sa kanya. Nasa iisang bangka lang tayo. Kahit kailan, hindi kayo nakatadhana para sa isa't isa. Kapag natapos na ang lahat, ipapadala kita sa ibang bansa. Sir Young Master, hindi niyo ako pagmamayari na parang sunod-sunurang manika ninyong magkapatid. Gusto ko lang mamuhay ng sarili ko. Pwede ba iyon? Masyado ka na talagang napaikot ni Song Jiaoye. Nawawala ka na sa katinuan. Sa pagitan ng babae at ng kapangyarihan, kung alin ang mas mahalaga, hindi ba niya alam ang sagot doon? Sa katandaan mo, niloko ako ng ate mo at ikaw lang ang nagbabayad para sa kanya. Wala akong utang sa iyo. Xiao Yueliang, bakit mo ba ako laging pilit na ginagalit? Xiao Yueliang? Patawad? Patawad, Xiao Yueliang? Nagkamali ako? Pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Alam mo ba kung paano kita nakilala? Ito ay dahil sa balat mong hugis buwan sa iyong balikat. Noong araw na sumama ka sa kanya sa lumang bahay, pumunta ako sa kwarto mo at nang makita kong nilalagnat ka at hindi mabuti ang pakiramdam, ay inalagaan kita. Hindi ko sinasadyang makita ang balat sa iyong balikat. Ilang taon na kitang hinahanap at nang magpanggap ang ate mo bilang ikaw, hindi ko akalaing ganun na lang kadali akong naniwala sa kanya. Pinatira ko siya sa tabi ko, isinama ko siya sa lahat ng ginagawa ko, pero hindi ko inaasahang makikipagtulungan pala siya sa tatay ko para ipagkanulo ako. Dito, binaril ako ng tatay ko. Sabi niya, wag na akong mangarap tungkol sa lahat ng meron sa Song Corporation. Sa tingin mo ba ay wala akong karapatang magalit sa kanya? Hindi ganong klaseng tao ang ate ko. Siguradong may mabigat siyang dahilan. Xiao Yueliang, nagsisisi na ako. Hindi na kita hahayaang lumapit pa kay Song Jiaoye. Bumalik ka na sa akin, pakiusap. Talaga bang gustong-gusto ni Kuya ang kadate ko? Bakit? Takot ka ba sa akin, Big Brother? Bakit sa kabila ng wala kang ginagawa? Ibinigay pa rin ni tatay ang Song Corporation sa iyo? Wala kang karapatang pagsabihan ako. Hindi lang ikaw ang nagtatrabaho. Pero sa ugali mong iyan, hindi na nakapagtataka kung bakit hindi ka gusto ni tatay. Pinagsisisihan ko na dinala ko pa siya sa tabi mo? Pakiusap, ibalik mo na siya sa akin. Ang isang babaeng bigla na lang lumalapit sa akin nang hindi ko pa muna iniimbestigahan ng maigi? Bakit ko siya hahayaang manatili sa tabi ko? Pero alam mo, masaya siyang kasama at dahil diyan gusto kitang pasalamatan, Big Brother. Bakit hindi ka na lang mawala? Ang lahat ng mahahalaga sa akin, wala lang sa iyo. Narinig mo ba iyon? Pagkatapos niyon, mahal mo pa rin siya? Sabi ko na sa iyo, ang katulad ko, hindi nararapat sa pag-ibig. Ayos lang iyon? Basta't mawala tayong dalawa ng magkasama, magiging akin ka na rin? Pasensya na. Diyos ko, hindi ba si pamilyang Song iyan, ang panganay na anak? Bakit sa gitna ng lahat, ay nahulog siya mula sa itaas? Ang babaeng iyon, hindi ba siya ang kasama ng pangalawang anak? Anong nangyayari rito? Maghanda ka ng dokumento tungkol sa mental health history ni Song Zili. Maayos na ang lahat sa panig ng media at ang trending na balita ay pinalitan na natin ng impormasyon tungkol sa sakit sa isip ng panganay na amo. Siya nga pala, pabalik na rin po ang amo rito sa bansa. May kapatid na babae talaga si Shinran? Opo, matagal na siyang ikinukulong ng panganay na amo sa tabi niya, kaya bihira lang siyang makita ng publiko. Ang pangalan niya ay Ouyang.
Bantayan mong mabuti ang mga tauhan sa paligid ni Song Jili. At higit sa lahat, kailangang mailigtas natin si Xin Yue. Opo, masusunod po. Dapat ay tinapos na kita noon pa lang. Kabukuha pa lang ng iyong kapatid ng pakikipagtulungan sa Shengshi Group. Tapos abala ka naman sa pagbibigay ng chismis sa mga paparazzi. Talagang ipinahiya mo ng husto ang pamilyang Song. Noon pa man, dapat ay hindi ko na hinayaang pumasok sa bahay na ito ang isang katulad mong anak sa labas. Noong naghahanap ng panandaliang saya ang ama doon sa squatter, bakit hindi po kayo nandiri noon? Ang tatak na pagiging anak sa labas ay kayo mismo ang naglagay sa akin. Kaya sino ba ang marumi? Ako ba o kayo? Ikaw. Matagal ko nang sinabi sa iyo, huwag mong gagalawin si Song Group. Naglakas loob ka pang makipagtulungan sa mga tagalabas para pabagsakin ang stocks ng pamilya Song. Talagang isa itong kataksilan. Dumadaloy din sa akin ang dugo ni pamilyang Song. Dahil lang kabit ang ina ko, kaya mula pagkabata ay binaliwala mo na ako. Kung mayroon mang mali, hindi ba dapat ikaw ang higit na may kasalanan? Mga tao, isagawa ang parusa ng pamilya. Ipakikita ko sa kaniya kung sino ba talaga siya. Mukhang nakalimutan mo na ang leksyong itinuro ko noon. Mayordomo, alisin mo ang walang hiyang ito sa lahat ng posisyon niya sa kumpanya ng Song. Ilayo siya rito at patuloy na parusahan. At tignan natin kung gaano talaga katibay ang paninindigan niya o ang katawan niya. Senyor, baka po may mangyaring masama sa panganay na Young Master. Hayaan niyo siyang mawala, iyon ang kaniyang tadhana. Young Master, pinarusahan ng matindi ng senyor ang panganay na Young Master. Isugod siya sa ospital. Song Jiaoye. Patawad. Malubha ang naging sugat ni Young Master ngayon. Siguradong sa loob ng isang buwan. Hindi muna siya makakabangon sa kama. Mabuti na lang at buhay pa siya. Ang mga tauhan ni Song Jili, may ginagawa ba silang kilos? Pinalibutan ni Uncle La ang lumang mansyon kasama ang mga tauhan niya. Balak niyang humingi ng katarungan para kay Young Master. Pero pagkatapos ay hinila na siya palayo ni Liu Yun. Oo nga pala, ang ate-ate ni Shinran na si Xin Yue ay tumakas. Iparating mo ito sa kanila. Kailangang mahanap muna natin siya bago pa siya maunahan ng mga tao ni Song Zili. Opo. Tumakas si ate-ate. Hindi maaari. Kailangan ko siyang mahanap. Ate. Chauran. Ate, sa wakas ay nakita na rin kita. Huwag kang matakot. Magliligpit muna ako ng gamit. Itatakas kita rito. Xiaoran, hindi ako maaaring umalis dito. Ate, kailangang umalis na tayo ngayon din. Magulo na ang buong pamilyang Song. Kahit kaming dalawa, kung hindi tayo sasamantala sa pagkakataong ito para tumakas at mahuli tayo, siguradong wala na tayong ligtas. Xiaoran, hindi mo maintindihan. Buntis ako.
Ano? Kay Song Jili ang batang ito. Hindi dapat matuloy ang bata na ito. Ate, sumama ka muna sa akin at sasamahan kitang alisin ang bata, okay? Hindi maaari. Itutuloy ko ang panganganak sa batang ito. Mahal ko si Song Jili at hindi ko kayang mawala siya. Ni hindi nga niya kaya ang sarili niya ngayon at baka galit pa siya sa iyo. Kung itutuloy mo iyan, mawawala lang kayong dalawa ng bata. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Sabi ni Mr. Song, basta sabihin ko raw sa kanya ang lahat ng mga galaw ni Jili, hahayaan niya kaming magsama ni Jili. Talagang ikaw nga. Ate, alam mo ba na sa ginagawa mong iyan, ay mas lalo mo lang siyang ipinapahamak? Sinungaling ka. Mahal ko siya at walang ibang nagmamahal sa kanya ng higit pa sa akin. Gumising ka sa katotohanan. Ngayong alam na niya ang tunay kong pagkatao, sa tingin mo ba ay may pagtingin pa siya sa'yo? Alam mo na ang lahat? Nakita na niya ang balat ko sa katawan. Ate, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sasama ka ba sa akin? Patawad, Xiaoran, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang gamitin ang pagkatao mo. Sadyang noong unang pagkikita pa lang namin, ay nagustuhan ko na siya agad. Nagsisisi ako sa ginawa ko sa iyo, Xiaoran. Sabi mo kanina, nagkakagulo na ang sa pamilyang Song. Anong nangyayari? Ayos lang ba si Jili? Ginamit ka niya para takutin ako. Para maging spy sa tabi ni Song Jiaoye. At nalaman na ito ni Mr. Song. Kailangang makita ko siya. Hindi ka maaaring pumunta. Xiaoran, pakiusap. Dalhin mo ako sa kanya. Isang beses ko lang siyang makita. Pangako pagkatapos niyon ay sasama na ako sa iyo. Xiaoran, nakikiusap ako. Sige. Isang beses lang. Pagkatapos ay aalis na tayo. Mamaya, isang sulyap lang ang pwedeng gawin mo sa labas. Isang sulyap lang, pagkatapos ay aalis na tayo. Hindi pwede. Masyadong maraming tao. Siguradong ang mga tauhan ni Pamilyang Song ay nakamasid sa paligid. Kailangan na nating umalis ngayon din. Hindi ko kayang iwan si Jili. Kailangan niya ako ngayon. At saka hindi niya alam na dinadala ko ang anak niya. Kailangang nasa tabi niya ako. Ate, nagawa mo pa akong lokohin? Ako ang kaisa-isa mong nakababatang kapatid. Wala ka na bang ibang iniisip kundi si Song Jili? Hindi naman gagawa ng masama sa akin si Jili. Huwag mo na akong intindihin. Mauna ka nang umalis. Alis na. Miss Chen, saan ka pupunta? Ang aming amo ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Kaya mas mabuti pa, igagapos na lang kita at pagbabayarin kita para sa ginawa mo sa aming amo. Sige, kilos. Uncle La, sasama na ako sa iyo. Walang alam ang kapatid ko sa lahat ng ito. Nagmamakaawa ako sa inyo. Pakawalan niyo siya. Ate. Dapat pala noong una mo palang ipinagkanulo ang amo, ay tinapos ko na ang buhay mo. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Igapos silang dalawa. Uncle La, matapos mong galawin ang babae ko, gusto mo ba talagang maparusahan? Boss, baka kailangan pa natin tumawag ng dagdag na tao? Hindi pa kita nababati, Second Young Master, sa pagkuha mo ng posisyon bilang pinuno ng pamilya. Nagdala si Uncle La ng maraming tao para ba asikasuhin ang labi ng kuya ko? Second Young Master, kuya mo pa rin iyon. Itinuring ba niya akong kapatid? Ngayon, naglakas loob si Uncle La na isama ang kanyang mga tauhan para palibutan ang lumang mansyon. Ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa akin? Dati, dahil sa kaunting pagmamahal ng panganay na amo, hindi ka namin hinahawakan. Pero ngayon, dahil sa ginawa niyong pagpapahirap sa kanya, masahol pa siya sa patay. Pagbabayarin ko kayo ng matandang iyon, tatapusin ko kayo. Subukan mo? Tingnan natin kung makakaalis ka pa. Huwag mong sabihing dinadaya ko kayo. Pwede kayong lumaban ng harap-harapan.
Uncle La, gusto mo rin bang subukan? Tama na, Aye. Tapusin na natin ang birong ito. Itigil nyo na yan. Huwag nating hayaang pagtawanan tayo ng ibang tao. Tumahimik kayo. Linisin nyo na agad ang lugar na ito. Kung gayon, isasama ko na siya. Hindi ako sasama sa iyo. Xiaoran, sumama ka na sa kanya. Kailangang manatili ko sa tabi ni Jilly. Ate, huwag ka nang magpakahangal. Ang dinadala mong bata, walang ibang magmamalasakit dyan kundi ikaw. Sinran, magbibilang ako hanggang 3. Kapag hindi ka pa pumunta rito, tatapusin ko si ate. Second young master, si Xin Yue, ay hindi mo pwedeng saktan. Tumakas siya mula sa akin, kaya kailangan ko siyang hulihin pabalik para magulat. Sumama ka sa akin kung gusto mong iligtas si ate. Magiging maayos ba talaga si ate? Alalahanin mo muna ang sarili mo. Siya nga pala, Uncle La. Ang babaeng ito, dapat ay alagaan siyang mabuti, tutal ay nagdadalang tao siya. Ang pinakakinasusuklaman ng kapatid ko ay ang mga anak sa labas. Kapag lumaban ka pa, ipapahuli at papaparusahan ko si Xin Yue. Ano bang dapat itawag ko sa iyo? Sinran? O dapat bang Xiao Yueliang ang itawag ko? Kaya pala matagal mo nang alam na ako ang taong matagal nang hinahanap ni Song Jilly? Anong akala mo? Bakit mo kasama ako palagi? Si second young master. Ano ba itong ginagawa mo? Tatabusin mo ba ako? Akala mo ba hindi ko kaya? Sige. Tapusin mo na ako. Tatapusin kita? Sayang naman. Igapos kita sa tabi ko. Gaya ng ginawa ni Song Zili kay Xin Yue. Mayroon kang 2 opsyon. Magpapakasal ka sa babaeng ito? Papadala ko kayo sa ibang bansa at hindi na kayo kailanman magpapakita sa akin. O kaya naman, alisin mo ang bata, ikaw pa rin ang magiging panganay na anak ng pamilyang Song at lahat ng proyekto natin sa ibang bansa ay ibibigay ko sa pamamahala mo. Isang bagay lang. Kapag wala akong pahintulot, hindi ka pwedeng bumalik dito sa bansa. Ama, alin ba sa dalawa ang gusto nyo para sa akin? O baka naman, sa totoo lang ay ang gusto mo ay tapusin na lang ako? Jilly, ito ang anak natin. Hindi mo pwedeng pabayaan siya. Lumayas ka. Mapadlin lang ka. Anong karapatan mo para pilitin akong itira ang batang iyan? Ginamit mo ang pangalan ni Shinran para lang makalapit sa akin. Sa tingin mo ba ang batang iyan ay ititira ko pa? Big brother, dapat kang magpasalamat sa ating ama. Walang ideya ang ibang tao tungkol sa iskandalong ito ng mga anak sa labas. Dahil ito ay pribadong bagay para kay Big Brother, hindi na ako makikialam. Sinran, dapat maging sa akin ka lang. Sana ay maayos ng mabuti ni Big Brother ang tungkol sa batang ito. Ayaw ko kasing marinig sa ibang tao na sa pamilya natin ay hindi na natapos ang mga gulo tungkol sa mga anak sa labas. Talagang hinahamon mo ako. Magiging ama ka na? Pero bakit ba si Big Brother ay napakabugnutin pa rin? Ang mga batas sa pamilyang Song ay kailangang pag-aralang mabuti ni Big Brother. Sa harap ng ating mga ninuno, akong si Song Jianhai ay nabigong turuan ng aking anak dahil pinalaki ko ang isang tuso at mapanlang na tao. Simula sa araw na ito, hindi na siya kabilang sa mga tao ni pamilyang Song, wala na siyang halaga sa akin, at ang ugnayan namin ni Ginoong Song ay putol na at wala nang kinalaman sa isa't isa. Mga tauhan, kunin niyo ang anak sa labas na ito at ang kanyang babae at itapon sila palabas ng ating ancestral home. Pagkatapos ng lahat, anak sa labas pa rin ba ang tawag nyo sa akin? Hindi niyo po pwedeng gawin ito kay Jilly. Daladala ko sa sinapupunan ko ang mula kay panganay na apo ng pamilyang Song. Hindi niyo po kami pwedeng ituring ng ganito. Ano ang halaga ni panganay na apo ng pamilyang Song? Kahit ako ay hindi na niya kinikilala, paano niya matatanggap ang bata sa sinapupunan mo?
Young Master, nandoon po sa taas si Miss Chin. Huwag niyo pong bubuksan ang ilaw. Pakiusap po. Ngayon ay natatakot ka na? Paalisin niyo na ako. Nandoon pa ang kapatid ko kay Song Zili. Huwag kang lalapit. Ipipilit ko. Bakit? Tapusin mo ako? Alam mo namang hindi ko kaya iyon. Sige, ako na lang ang tapusin mo. Kung sa bagay, kaming magkapatid ay laruan lang ninyo. Masaya ka na ba, Second Young Master? Kulang ang isang beses lang. Simula ngayong araw, dito ka lang mananatili hanggang sa magkaroon tayo ng anak. Young Master, may masamang balita. May nangyari sa lumang bahay. Second, Young Master. Ang matandang amo at ang panganay na anak ay nag-away ng matindi, sabi ng doktor. Dahil sa matinding galit ay baka hindi na siya magising. I-freeze ninyo ang lahat ng overseas account ng matandang amo. Nag-aalala po ba si Second Young Master na Napakamasunurin naman ni pangalawang kapatid. Kapag nalaman ito ni Ama, baka tuluyan na siyang mawala dahil sa galit sa iyo? Ama mo pa rin siya, kaya huwag mong hayaang maliitin kita. Paha, huwag kang mag-alala, pangalawang kapatid. Dahil masyadong mabuti sa akin si Ama, hindi ko naman hahayaan na mawala siya ng ganoon kadali. Second Young Master, balita ko nitong mga nakaraan ay ang President Song ay hindi mabuti ang lagay. Mayroon ba siyang kahit anong ibinilin sa iyo bago ito mangyari? Napakarami nating proyekto sa kumpanya. Sino ba ang dapat namamahala rito? Maraming tao ang umaasa at naghihintay. Ano po ang mga plano ni Uncle Lee? Sabihin mo lang ang nasa isip mo. Second Young Master, nirerespeto namin ang pinagsamahan namin ng tatay mo, pero kung ganyan ang magiging trato mo, kung gayon ay wala na tayong dapat pang pag-usapan. Young Master, kinakausap na ng panig ni Young Master ang Chairman Chen at Chairman Lee. Nag-aalok sila ng higit sa 30% kada stock. Hayaan mong ibenta nila. Habang mas marami silang naibebenta, mas magiging mukhang totoo ang iyak nila kapag wala na siya. Kung masyadong mahal ang presyo ni President Chen, lumipat na tayo kay President Lee. Bago magsara ang palitan bukas, dapat makakuha pa tayo ng 5%. Ang hawak nating pera ay paubos na. Kung bibili pa ng 5%, ang interes sa Switzerland ay aabot na sa $500 milyong. Kailangan kong matiyak na magiging perpekto ang lahat. Kumusta na ang paghahanda ni Uncle La? Ang mga tauhan natin ay nagmamasid na sa malapit sa bahay. Ayon sa kasambahay doon, may mga senyales na magigising na ang Sir. E paano naman si Shinran? Hawak siya ng mga tao ni Second Young Master. Hanggang ngayon ay hindi pa namin nahanap ang eksaktong lokasyon. Anong balita sa kabilang kampo? Hawak ni Young Master, marami na siyang nakuha ng mga shares. Sa shareholders meeting bukas, posible pong tangkain kayo? Young Master, natanggalin sa posisyon. Ganoon ba? Dapat siguro ay maghanda-handa na ako para kapag napaalis na ako, hindi ako magmukhang kaawa-awa. Patulog ka na. Ikaw, bakit ka nandito? May dalawa ako ngayon. Hindi kita gagalawin. Matulog ka na.
Ito ba ang hinahanap mo? Ama, matanda na po kayo? Gusto ko lang po na tulungan kayong magpahinga. Lapastangan! Noong pinanganak ka, dapat tinapos ko na ang buhay mo. Mula noong pinanganak ako, ni hindi mo man lang ako tinignan ng maayos. Tinatawag akong anak sa labas ng ibang tao. Hindi ko akalain na ama, pati ikaw ay ganyan din ang itatawag sa akin. Dati ay... Naging tapat din naman ako kay Aye. Kung hindi ko lang narinig ang pag-uusap niyo ni Ginang Song, marahil ay patuloy lang ako na namumuhay nang walang alam sa lahat. Ang ina ni Aye ay ang legal at tunay kong asawa. Ang tagapagmana ng pamilyang Song ay walang iba kundi si Aye. Para naman sa iyo, alimansa, seryoso mong tulungan si Aye? O kaya naman ay bumalik ka na lang sa ibang bansa? Pagdating naman sa aking mga shares, ni isang kusing ay wala kang makukuha. Apat na porsyento at kasama ang galing kina Chairman Lee at Director Liu na mga authorization letters. Ang kabuuan ay 49% ng mga shares. Bago pumanaw si Ama, ipinagkatiwala niya sa akin ang pamumuno sa Song Group. Madalas na binabanggit ni President Song noong nabubuhay pa siya na si Second Young Master, ang tanging tagapagmana ng Song. Paanong biglang nagbago ang isip niya at ibinigay ang lahat ng shares sa iyo nang walang natira? Maaari mo itong ipasuri kung hindi ka naniniwala. President Wang, tingnan mo ang sulat kamay sa kasunduang ito. Hindi ba't ito ang kay Ama? Alam ko na, maraming proyekto ang nakuha ni Second Young Master kamakailan. Ngunit masyado pa siyang mapusok at kulang sa karanasan. Dahilan upang ang Song Group ay magkaroon ng maraming negatibong issue. Sa huling sandali, nagising ang kanyang isip. Isinulat niya ang pangalan ko. Talagang napakahusay mo, Big Brother. Mukhang bilang iyong kapatid, kailangan kong mamuhay habang buhay sa ilalim ng iyong mga kamay, Big Brother. Nagbibiro ka yata, pangalawang kapatid. Alam kong ayaw mong pinapakialaman ka. Ganito, ibigay mo sa akin ang lahat ng stocks na hawak mo at bawat taon, bibigyan kita ng $1 bilyong. Wow! Kung ganoon, salamat na lang kay Big Brother. Walang anuman. Pangalawang kapatid. Sa totoo lang, ang suportahan ka ay hindi naman masama. Ano sa tingin mo? Kumpara kay Papa, mas mapagbigay ako, di ba? Ibigay mo lang sa akin si Shinran at bibigyan pa kita ng dagdag na 5% ng shares. Nabalitaan ko na para makakuha ng shares, ay nagkautang pa si Big Brother sa ibang bansa ng $8 bilyong. Tapos ngayon, balak mo akong bigyan ng 5%. Ang isang babae ba ay talagang napakahalaga sa iyo? Isang babae? Siya si Shinran? Dapat sa akin lang siya. Siguraduhin mong itago mo siyang mabuti at huwag na huwag mo siyang hahayaang mahanap ko. Mahirap yan. Kasi si Shinran, masyadong malambing, lagi niya akong sinusundan nitong mga nakaraang araw. Pagod na nga ako. Sa tingin ko nga ay mayroon na siyang dinadala sa kanyang sinapupunan, kaya hindi ko na siya maibabalik kay Big Brother. Young Master, ang libing ng matanda ay nakatakda sa susunod na Miyerkules. Miss Sin, may kailangan po ba kayo? Nasaan po sila? Wala na po ang matanda, kaya malamang ay nasa ancestral house si Second Young Master ngayon. Wala na si President Song? Paano? Paano na ang Song Group ngayon? Hindi ko na po alam iyan. Ang bilin lang ni Second Young Master ay ako ang mag-aasikaso sa inyo. Ate, bakit ka nandito? Paano ka nakapunta rito? Wala bang ginawa sa'yo si Song Zili? Sumama ka na sa akin pabalik ng pamilyang Song. Maglalaban-laban na sila Zili. Ipaliwanag mo ng maayos. Sino ang kakalabanin ni Song Zili? Wala na ang matanda. Si Zili na ang naging presidente ng Song Group. Nang malaman ito ni Song Xiaoye, naging parang baliw siya. Ngayon ang dalawang yan ay nagdala ng mga tauhan pabalik sa mansyon. Ikaw lang ang makakapigil sa kanila. Shinran, halika rito. Sinyue, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko sa iyo?
Huwag kang pupunta doon. Ate, paano mo nagagawang itrato ako ng ganito? Ako, hindi ko kayang mawala sa akin si Jilly. Sinabi niya na kapag dinala kita rito, ay matatanggap na niya ang dinadala kong bata. Hindi pwedeng walang ama ang anak ko. Huwag kang magpakahangal. Hindi ka niya mahal. Kahit pa maipanganak mo ang batang iyan, hinding-hindi ka pa rin niya matatanggap. Pasensya na, nakadagdag na naman ako sa problema mo. Bagay itong kailangang tapusin nating mga lalaki. Pakawalan mo siya. Iksinran? Napakapagod mong hanapin. Duwag. Basta't mapasa akin ka, kahit ano pang sabihin mo ay balewala. Ate, narinig mo ba yon? Kahit pa ganito ang sitwasyon, ibibigay mo pa rin ba ako sa kanya? Mahal ko siya. At anumang gusto niya, gagawin ko ang lahat para makuha niya. Paano naman ako? Ako ang nag-iisa mong kapatid. Gusto ko lang siyang maging masaya. Paano naman ang nararamdaman ko? Tinapos mo ang buhay ni Ama at nakuha mo na ang Song Corporation. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto kitang tapusin. Dapat lang na nawala na ang matandang iyon. Kung ibinigay lang sana niya ang shares ng maayos, sa tingin mo ba ay hahantong pa tayo sa ganitong sitwasyon? Ha? Dahil iniisip ko pa rin ang ating pagsasama bilang mag-ama. Binigyan ko pa siya ng maayos na libing, ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Lahat ng makakaya? Kung gayon, wala akong choice kundi ang ipakulong si Big Brother. Song Jiaoye, nasa mga kamay ko si Shinran. Sigurado akong hindi ka mangangahas na gumalaw. Pag mo akong intindihin, sige na, ituloy mo. Kapag natapos na ang buhay niya, maging akin ka na sa wakas. Tapusin na siya. Zilly, masyadong mapanganib dito. Umalis na tayo. Sige na. Tumingi ka. Kung hindi dahil sa iyo, bakit makakasama ni Shinran ang taong yan? Hindi ka talaga mahal ni Shinran. Dahil ako lang ang buong pusong nagmamahal sa iyo. Bakit hindi mo ako makita? Ganun ba? Kung ganoon, sige nga, at tapusin mo si Song Jiaoye para sa akin. Sige. Papatulan ko siya para sa iyo. Shaoran, hindi ko sinasadya. Bakit ka humarang? Sinran? Sinran? Bakit ka sumugod dito? Luo Chuan? Huwag mong palalagpasin ang kahit na sino. Ayos lang ako. Hulihin silang lahat. Jilly. Kumusta na? May masakit ba sa iyo? Kasi po, Magsalita ka na. nasaksakan ng tiyan ng pasyente. Ligtas naman siya, pero posibleng mawala ang bata. Kapag nawala ang bata, lahat kayo ay parurusahan ko. Opo. Gagawin po namin ang lahat para iligtas ang ginang. Sinran, kailangang maging ligtas ka. Naging matagumpay ang operasyon at kailangang magpahinga ng mabuti ng pasyente. Young Master. Young Master, wala na si Shin Yue. Alam na ba ni Song Zili? Simula nang pumasok si Young Master, ayaw na niyang makipag-usap kahit kanino. Bukas na, ang araw ng paglilibing sa amo. May isang bagay na tama si Song Zili. Totoong hindi siya naging mabuting ama. Sasamahan ko ang matanda sa huli niyang hantungan. Bantayan niyo muna ang kumpanya ni Ouyang. Patawad. Tapos na ang lahat? Hindi ba? Gusto kong makita ang ate ko. Kapag maayos ka na, sasama ako sa iyo.
Ate, siguro ay kasama mo na ngayon ang ating mga magulang. Pakisabi sa kanila, na miss ko na silang lahat. Wala na akong pamilyang babalikan. Nandito pa naman ako. Bibigyan kita ng tahanan, pati na ang ating magiging anak. Sige na, puntahan mo na siya. Ayaw niya naman akong makita. Kahit para na lang sa akin kay ate, at para sa dinadala niyang sanggol, puntahan mo na siya. Pumapayag siyang makipagkita sa inyo. Bago ka pa bumalik ng pamilyang Song, sinabi sa akin ni Ama kung gusto ko raw bang magkaroon ng kuya na makakasama. Sa totoo lang, dapat sana ay naging mabuti tayong magkapatid. May isang pagkakataon noon na narinig ko ang usapan ni na ama at ina. Sabi niya, kaya lang daw nila ako hinanap ay para lang magsilbing tulong sa pag-angat mo. Ako at ikaw ay hinding-hindi magiging magkapantay. Alam mo ba kung bakit nawala ang pusa mo? Dahil sa narinig kong usapan nila ama, nagalit ako ng sobra. Kaya kinumpronta ko siya. Sinampal niya ako ng malakas. Tinawag niya akong ligaw na anak at sinabi niyang noong kinuha niya ako pabalik sa pamilyang Song ay napakalaking pabor na iyon para sa akin. Kaya wag na raw akong umasa sa iba pa. Tumakbo akong lumabas ng bahay habang umiiyak at nakita ko ang pusa mo na nakahiga sa may bintana at nagpapaaraw. Naisip ko sa loob ko na marahil sa tingin nila, mas mahalaga pa sa kanila ang pusang iyon kaysa sa akin. Kaya tinapos ko ang buhay ng pusa at ibinaon ko ito sa likod ng hardin. Pero nakita iyon ni ama. Pinalo niya ako ng pinalo gamit ang sinturon hanggang sa naospital ako ng kalahating buwan. Kaya dinala mo ang galit na iyon hanggang ngayon? Ngayong tinapos mo na si Ama, masaya ka na ba? Satisfied ka na ba? Deserve niya ang mawala na siya. Ni isang sentimos ng stock sa pamilyang Song ay hindi niya binigay sa akin, tinawag niya akong anak sa labas. Sinabi pa niyang masamang babae ang aking ina. At inakit lang daw siya para mabuo ako. At ang ginawa ko lang ay tinulak siya pababa habang nasa hagdan. Hulaan mo kung anong nangyari? Nawala na siya agad pagkatapos noon. Hindi ba tingin mo ay ito ang nararapat na parusa sa kanya? Ginamit mo ang buong buhay mo para lang makuha ang hustisyang sinasabi mo. Ang isang taong tulad mo. Paano mo ba ako maiintindihan? Pero mabuti na rin ito. Wala na ang aagaw sa mga bagay na para sa iyo. Wala na si Shin Yue, pati ang batang dinadala niya. Mas mabuti na iyon ang isang taong tulad ko. Hindi karapat dapat maging isang ama. Masyadong madumi ang pagkatao ko. Hayaan niyo na lang akong manatili rito. Ipinahanap kita ng bagong abogado. May laban pa tayo. Wag na, hindi na kailangan. Alam mo ba kung gaano karami na ang nasaktan ko? Ang pananatili rito ay nagsisilbing kalayaan para sa akin. Wag na tayong magsayang ng oras. Isipin mo na lang na kailanman ay hindi mo ako naging kuya. Bakit parang wala kang tunog kung lumakad? May gwapo kasi rito, kaya tutok na tutok ka. Nadadaganan mo na ang baby. Ayan, baby. Heto ang nanay mo. Nilalait ang pagtaba mo. Paglabas mo, huwag kang makikipag-ayos sa kanya. Nasa tiyan ko pa lang siya. Tinuturuan mo na siya ng masama? Opo, sige na. Alam mo ba, baby? Paglabas mo, dapat protektahan mo ng mabuti ang nanay mo kasama si daddy. Naintindihan mo ba? Ganyan dapat. Master Song, gusto ko sanang kumain ng luto ng chef sa Yueyang Pavilion ngayong gabi. Susunod. Naku, Young Master, kung ganyan ka kaatubiling, pumasok ka na lang sa loob para samahan si Madam. Akala mo ba ayaw ko? Ayaw lang akong papasukin ni Shinran. 6 na oras na ang nakakalipas. Hoy, Young Master, napakalakas ng iyak. Tiyak na isang Young Master ito. Song Jiaoye. Ayoko na ulit mga anak.
Salamat sa sakripisyo, asawa ko. Hindi na tayo mauulit, hindi na? Ano, Young Master? Pwede ko po bang kargahin muna ang Young Master? May mas mahalaga ka pang kailangang gawin. Kakapanganak lang ng asawa ko, mahina pa ang katawan niya, kaya kailangang samahan ko siya. Hanggat walang matinding sakuna, sa mga gawain sa kumpanya, kayo muna ni Uyang ang bahala. Sige na. Pero Young Master, hanggang kailan po kami magtitiis? Depende sa mood ng asawa ko.